hindi ka makakatapos na pag-aaral kung nasa inyo ka lang. Hello, Sunshines, and hello, world. We are here at Ricos Beach View in Culase, Rojas City, and we're currently enjoying the view. And today's guest is very special to me. She's also my closest friend and my elementary classmate. She is happily married, and she's also successful entrepreneur and also a member of Sikihor Food Entrepreneur Association. And she is also a supervisor in the Pasalubong Center and supervised by DTI in Sikihor. She is also a successful work from home virtual assistant in a fast growing company in Georgia. Please welcome my very special guest, Marivic Duran. Yay! Hello, Sunshine! Hello, Vic. It's been a long time. How are you? How are you Well, now? I'm good. And different Marivic from elementary days. Oo, super. Sobra. So right now, I'm so delighted na binigyan niya tayo ng chance na makaharap kasi we will be talking more about something in common sa aming dalawa. So, I just wanted to ask, since sabi mo nga, different ka na from elementary, looking back sa childhood natin, did you ever imagine you'd where you are today? No. No. Why? No. It's because before, Marivic before is, simple dream lang. Simple dream lang na makatapos na pag-aaral, makapagtrabaho. Yun lang. Never think of anything. Extravagant. Yes. Basta hanggat Simple makatapos lang. na Oo, pag-aaral. Yun lang. I think isa yan sa mga, ganyan talaga tayo pag mga talagang, yung hindi masyadong pinagpala dati sa lipunan. Kumbaga, greatest weapon na lang talaga natin is education. Yes. Yung makatapos sa pag-aaral. Kasi feeling namin, ako personally, feeling ko, basta makatapos ako ng pag-aaral, parang at least kahit papano, meron tayong achieve sa buhay. Yes. Diba? So, I remember when we are elementary pa lang, you stay in your relative na, no? Yes. You are a schoolgirl na. Yes. Since elementary pa lang. Elementary. Since Anong grade? Grade 3. Okay. Until college. And that's how old are you now? That time. That time, siguro mga ilang taon ba yung grade 3? Like, I think 7 or 8? Oh, mga 7, 8 diba? years Going old. 9, parang yes, ganon. That time. Grabe. Parang that time, parang hindi ko pa kayang iwan yung mama ko sa bahay. Umiiyak pa ako pag natutulog sa That time kasi, when my tito asked me, I remember the time before ako tumira sa kanila. Pumunta kami din sa kanila. Then sabi niya, Vic, kasi wala silang anak na babae. Okay. Gusto mo dito na lang magstay sa amin. Tapos, pag-aralin ka namin. So, ako naman, parang sabi ko, okay naman. Parang gusto ko. So, parang, go ako. Hindi ka ba naiyak? Siguro kasi pagbata ka, parang hindi mo naman maiisip na Anyway, kasi marami kayo, no? Yes. Ilan nga kayo magkakapatid? 8 kami. 8 kayo. 8. Pang ilan ka? 5. Ako, pang 5. Okay. So, after you, may 3 pa? 3 pa. Okay. Pero hindi lang ikaw yung babae, di ba? 5 kami na girls, and then 3 3 boys kami. Okay. So, medyo, kasi marami kayo sa isang bahay. Parang ang gulo-gulo pag mga ganyan, pag mga bata pa and all. So parang ikaw, parang naginhawaan ka nung gusto kang So parang okay lang. Sabi ko, okay, go. Ayaw naman maiingay. Oo, tama yun. So, nung time na yun,
syempre elementary days. Pero kasi yung yung tito ko, he's police. So, kumbaga, tinrain niya ako na, so alam mo yun, Parang gano'n din sa papa ko, army eh. Parang Diba? tinrain ka maging snappy. yes, dapat strong. Oo, ganon. alert. Lagi. Tapos, Yung pwedeng ano palamya-lamya. Oo, hindi Oo, pwede. tama. So, na-train ako. Okay. Maliit ka pa lang. Like, Nandun grade ka sa 3, kanila. ako nag-start. Tinuturuan na ako na dapat pagkatapos mong maligo, laban mo yung damit mo. At the age of, at grade 3 that time. And then, elementary hanggang pag high school, dapat, inianan kasi ng tito ko sa akin, sinasabi niya na, mindset na, babae ka, dapat alam mo lahat ng trabaho sa bahay. Totoo naman. Yun, so dapat, nung pag high school ko, tinuruan ako magluto. Tinuruan ako mamalengke. Like, second year high school, binibigyan ako ng listahan ng mga bibilin ko. Pupunta ako ng lipunan. Oo, para mamili. Para mamili ako. Kahit hindi ko kilala yung mga isda. May lista dyan. Anong isda? Tapos Hanapin mo tatanungin lang. ko. So, parang, naging tinuruan niya independent ka talaga at ng that time. bata ka pa. At that young age, Yes, kumbaga. yes. So, hanggang college ka sa kanila? Yes, hanggang hanggang nakapagtrabaho ako, 2000. Really? 2011. Talaga? 2010 ako nag-graduate ng college. Tayo, sabay tayo, batch tayo. So, during that time, since gusto ko malaman kung paano mo hinahandle at ano yung mga parang naging schedule mo or naging buhay mo from school, tapos uwi, anong setup mo? Nung elementary until college, yan, every morning gigising ako ng 5 a.m. Okay. And then maglilinis muna ako ng bahay. Okay. Before ako magpe-prepare papuntang school. And then after that, pagdating ko naman sa hapon, maglilinis na naman ako sa labas naman ng bahay kasi every morning sa loob. Wow! Like every morning, punas-punas ng mga bintana, mga table, furniture, ganon. Tapos walis, tapos lampaso, ganon. Kasi di pa naman uso yung mga mop nun eh. Oo, totoo. Tapos pagkahapon, so pagdating ko ng school, after school naman, magwawalis ako sa labas ng bahay. Hanggang anong oras ka parang may karoon ng parang may trabaho sa bahay? Siguro pag hanggang mga before mag-dinner. So mga 7 to 8? Mga 6, mga 7, mga ganon. So tapos ka na niyan. After that, maghuhugas. And then that's the time na magkakaroon ka ng for your studies. May pero time naman, ang tito ko naman, pagkagabi, talagang pinapa-study ka niya. Talagang, maganda. Hindi ka pwedeng, kasi parang para sa kanya, din yung nilalagay niya sa isip ko na mag-aral ka ng mabuti. Kasi bata pa lang ako, parang alam ko na kailangan ko din mag-aral kasi nga mahirap kami, mahirap yung parents ko. So, parang i-take advantage mo na lang tong moment na parang sinuport ka. Sinuportahan ako, may tao nagpapaaral sa'yo. So, kahit nga nung college na, hindi ako binigyan ng cellphone. Kasi bawal. Gusto talagang mag-focus ka na. Parehas kami. Ako naman, ang reason dahil wala cellphone, dahil walang ganun. So, ang mga textmate ko, nakikipag-text sa akin, si mama, ang nagre-reply. Minsan nakakahawak na ako ng cellphone pag talagang gabi na, yung tapos na si mama, sa tindahan, nandyan na ako, tapos na lahat. Ganun lang din yung setup ko hanggang college, wala akong cellphone. Siguro first kong cellphone nung pag-graduate na ako, Day. Actually, naka-cellphone ako kasi yung pinsan ko, si Dodoy. Ay, okay. Binigyan niya ako ng lumang cellphone, yung 3210. Sa akin, 51. Pero ang sabi niya kasi that time, that was third year college. Alam niya kasi na stricto si papa niya. Sabi niya, wag sabihin. Itago ko. Ano pala to? Kakonsyaba. So, binigyan niya ako ng cellphone. So, ginagawa ko, pag sa school lang ako, nagsa-cellphone. Pagdating sa bahay, walang cellphone. Tinatago, off ko yung cellphone. Ganun. Oo, kasi pagagalitan ako. Okay. So, pero wala talaga. At least, diba, you have parang may kakampi ka that time. Kasi alam niya na sobrang strict. Was there a moment in your life na parang feeling mo hindi ka estudyante, like worker ka din? Oo. Have you felt that? Well, always. Kasi Bakit? especially nung college days. Siyempre nung college days, di ba, parang may friends ka na. Siyempre sa Rojas na ako nag-aaral noon. Kasi nung elementary high school, sa Barangay Lanos lang. Malapit lang sa bahay. Nung college na, syempre mas marami na yung classmates mo. And then, pag sa Dalaga ka Rojas na eh. Pero may kumbaga may life
after school na dapat. Parang ganon. Parang siyang peer pressure, which is, it's real. Oo. Peer pressure. Pero ako kasi, never ko na-experience. Actually, never ko na-enjoy yung college days ko. Kasi every time na, like example, meron kasi akong schedule na nilalagay sa room ng dito ko. Chine-check niya yan. Oo, naka-print yan sa bond paper. Monday to Friday. Until Saturday, Pag Monday, ganito yung schedule. Malaki ang nakalagay sa kwarto nila. Chine-check niya yan. Dapat pag 5 yung out ko, di ba yung sakayan na ng jeep nun sa main Mercury lang? Oo. So, tatawid ka lang ng kasada. Dapat, by 5:30 nasa bahay na ako. Ano? Kasi calculated nyo na yung oras kung ano Grabe. oras. Napaka-military training. Totoo. Na lahat ng time calculated. Calculated yun. Na ganitong oras ka lalabas, dapat ganitong oras nasa bahay ka na. Kasi sasakay ka lang ng jeep. So, sabi mo nga, hindi mo na-enjoy yung college days mo, which is yan talaga yung mga peak moments ng lahat na i-experience natin as a dalaga, as a teenager. Have you ever felt nainggit sa mga katulad natin na age na sa mga classmates ko? Talaga? Ano yung nafe-feel mo? Lalo na, ganito ha, syempre may barkada tayo, mag-build tayo ng barkada. Ngayon, pag nag-build tayo ng barkada, pag after school, meron kayong pupuntahan, at ikaw, hindi ka kasama, parang iisipin nila, KJ, ganun ka ba lagi sa kanila? Always. Talaga ba? Kasi yung tatlo kong friends, 4 kami na magka-close talaga na classmates ko, o 4 kami. Yung silang tatlo, nagbo-board sila sa Rojas, nagbo-boarding house. So malalayo sila sa city. So sila, after school, punta ng bye-bye, punta ng ganito, mall, ganyan. So ako, didiretso ako, sabi ko, uwi na ako kasi hanapin ako ni Tito. So alam na nila yan. So parang hanggang nag-graduate. Parang umabot na sa point na hindi na nila ako iniimbitahan. Dahil alam na nila. Hindi nila ako sasama. What if yung weekends? Hindi din pwede. Ay, anong ginagawa mo during the weekends? Sa bahay lang. Kasi parang... talaga? Alam mo yung parang conservative yung, kumbaga conservative yung environment doon sa bahay. Kasi pag hindi ka pwede, umaalis lang ako ng bahay pagkasama sila. Okay. Hindi pupunta ng Rojas, magsisimba. Tapos magkakain sa labas. Kain sa labas, sasama ako sa kanila. So sabi mo, dahil wala silang anak na babae, so ibig sabihin, puro lalaki yung anak niya. Puro lalaki, 2 lalaki. Ganyan din ba siya sa mga anak niya, lalaki? Hindi. Hindi siya strict kasi nga, ang sabi niya, lalaki yung mga anak niya. Walang mawawala. Totoo, which is, ako naman, na-appreciate ko naman, pero syempre, minsan, as dalaga, parang gusto mo sanang ganito. Enjoy. Pero hindi pwede. I remember nung una, pag nagkakasabay kami nito sa jeep, yun lang yung tanging bonding namin. Oh my God. From Rojas City to Lano, that's 17 minutes or 20 minutes sometimes. Hindi kami nauubusan ng chika. Tapos hanggang bababa ka na. Target namin ni Marivic, uupo kami sa pinakadulo ng jeep para hindi kami ma-disturbo. Kasi doon lang talaga yung sakayan that time sa tawid ng school nyo, diba? So, pero I question lang, feeling ko, if you look back, naging thankful ka ba sa ganung sitwasyon? Thankful ako kasi naging ganito ako. Because of that, naging ganito ako. Training. When you say naging ganito ako, in what way? In your moral, in your moral values, choices, ganun ba? Moral values, choices, and pagiging strong, independent woman. Oo, totoo. Napaka. Dapat lang din. So, okay, no regrets naman. Yes. Pero, syempre, if parang, I have missed, parang na-miss mo yung, hindi ka rin nagra-night out kung gano'n. Hindi. Oh my God. Never ko na-try actually, sa yung before graduation, di ba merong gathering na graduation ball? Something like that. Ako yung pinakahuli na dumating doon sa may MBW kasi yung namin. Yung venue. Yung mga 4th year students na graduating. Ako yung late dumating, like 7 p.m. Pagka 9 o'clock, umuwi na ako kasi nasundo na ako ng tito ko. Ay, siya yung sumundo sa'yo. Hindi kasi pwedeng magpagabi. Grabe din siya sa pag-care sa'yo. Kasi, sa totoo lang, parang sasabihan ka lang minsan ng iba na umuwi ka na. Diba? Umuwi ka lang basta ng ganitong oras. Siya sinundo ka rin niya. Which is, na-appreciate ko rin naman. Sinusundo niya kasi ang ano niya is,
Baka bababae delikado, ka o oo. delikado. Which Yun is yung ayaw tama. niya palagi. Sinasabi niya kasi na yung mga pinsan ko na Oo. lalaki, okay lang yun sila, Wala yung lalaki yun. mawawala, Ikaw babae oo. ka. So, was there a time na parang na-feel mo na parang taken for granted ka? Oo. In what way? Syempre pag sabihin natin na school girl ka, hindi naman lahat binibigay. Like, syempre yung food and food, yung basic needs mo nandyan. Pagpapaaral sa school, ganyan, ang baon mo, tuition. Pero syempre, hindi din naman lahat binibigay. So parang kumbaga meron kang may mga as a girl, bagay may na, mga wants ka din. Ganun. pero hindi ka na lang humihingi kasi alam mo naman na binibigyan ka yung kailangan lang talaga. Okay. So, di ba marami din bagay na, ay gusto ko din ng ganun, Oo. pero sige na lang, huwag ka lang. How did you keep, syempre, grabe grade 3. Hanggang, feeling ko ako ha, parang makakaya ko pa hanggang high school. Kasi bata pa talaga tayo yan. Pero pag college siguro parang, ako kasi kahit nung, nakakapag-night out ako, that time, nung college, kung after celebration na after, may mga competition, alam mo naman ako, sumasali ako, di ba? May mga competition, nanalo kami, yun lang ako pinapayagan ni mama din. Pero at least kahit paano, parang na-experience ko, na-enjoy ko siya. So, paano mo na-keep na maging motivated ka to move forward despite of that kind of situation? Sa akin kasi, Anong iniisip mo? Anong iniisip mo that time? Iniisip ko that time, okay lang, basta makatapos ako ng pag-aaral. Kasi, like, share ko lang, nagkaroon ako ng sakit ng high school. Ay, didn't know that. Hindi kami magkaibang school kami. Magkaibang school kami ng high school. So, during high school days ko, sa totoo lang, bawal talaga akong sumayaw. Pinagbabawalan ako ng tito ko na. Kasi dapat from school, uwi. Parang ganun ba? Oo. Ganun nun talaga dapat. From school, uwi. After. Oo, tapos ako, kasi for the love of dance, oo, totoo yan. pagsasayaw. Totoo. So, parang kinikip ko siya. Na parang sumasali. Sumasali ako sa competition like dance sports, folk dance. Pero hindi alam ng tito ko. Ganun. So, ano yung practice? Kasi normally yung practice after ng naman, sinasabi ko na may practice lang kami sa ganito sa school, pero hindi nila alam. Talagang, di ba, pag yung tawag doon yung school entrance, ako yung contestant. Akala nila pang PE lang. Ganun. So, it happened na parang high school ako. Third year high school that time. Sa third year high school, sumali pa talaga ako as officer ng ROTC. Di ba bang fourth year ngayon? Yeah, fourth year na. And then that time, lagi kasing basa ng pawis yung likod ko. And then, summer, third year high school, that was me, nagkasakit ako. Like bronchopneumonia. Okay. Well, normally gano'n naman talaga. Kasi because, pero, syempre at my age, parang bata ka pa, tapos nagkasakit ka. So, nalaman yun ng tito ko nung nagkasakit ako. Sumasali ka pala sa mga gano'n. Oo, bakit ako nagkasakit? What? Yung cause? Pinagalitan ako. Talagang, parang sabi niya na, hindi ako sumunod sa kanya. So, parang grabe na yung masakit. Sobra, parang ang grabe. Kumbaga, kasi diba, sa tito ko na very strict, tapos nagawa ko yun. So, parang grabe na yung yun yung pinaano niya na parang, yun yung parang nafe-feel niya pang greatest mistake niya noon ha. That time. Mas marami pang worse dyan sa totoo lang. Pero that time na feel mo ba na, kasi sobrang strict talaga ng tito mo given na head na siya talaga ng police. So, na-pressure ka ba na kailangan ma-improve ka sa kanila? Hindi naman siya nag-pressure sa akin, pero isa lang naman yung sinasabi niya, dapat makapagtapos ka ng pag-aaral na hindi ka na bubuntis. Kasi at that time, syempre during that time, marami naman talagang mga kaedad natin na no offense naman sa mga ganun, pero yung parang ganun ba? Ng early pregnancy. So, siya as guardian, para ayaw niya na mangyari sa akin na magtapos ka talaga ng pag-aaral. Hindi kasi feeling ko din naman, nakikita rin ni tito mo na you have a potential kasi. Hindi kasi siya sa'yo magsistrict or hindi siya magaganyan sa'yo kung wala siya nakita na may patutunguhan tong batang to. Feel ko
Ganon. Kasi, I remember when we are elementary, even high school and college, parang meron kang mga award din, right? May mga ribbon din, pinning of ribbon, medal, ganun-ganon din. Magaling to sa math. Kaya nga to naging accountant eh. Ano? Business ad. At least may math pa din. Diba? So, anong pinaka parang masakit na sinabi sa'yo or naranasan mo na sinabi sa'yo ng ibang tao dahil sa sitwasyon mong yun? Siguro Was there like a parang unforgettable sa'yo? Siguro hindi ka makakatapos na pag-aaral kung nasa inyo ka lang. Ay, talaga? Ano yung pinakamasakit? Siyempre, knowing na sobrang sakit siya that time na kaya yun yung naging yun yung naging motivation ko na dinedma ko lahat kahit hindi ako makapag-enjoy ng life ko as a college, basta yung goal ko makakapagtapos ako ng pag-aaral. Kasi yun yung parang motivation na pumasok sa isip ko nga, totoo naman, kasi nga mahirap kami, di ba? So, hindi ko naman siya dinideny na totoo naman na siguro kung hindi ako nag-stay, kung pinili kong umuwi, siguro yun. Hindi ko din alam. Question, since ikaw yung kinuha as a schoolgirl sa magkakapatid, ilan yung naiwan sa parents mo? Actually, di ba 7 lang talaga kami? Oo, kasi yung isa. Yung ibang kapatid ko, 6 sila. 5. 6 ako 7. Kasi 7 lang naman kami that time nandoon. So, 5 sila nandoon. Pero yung ate ko, nakapagtapos or nakatuntong din naman sila yung ate ko, nakapag-graduate siya ng college dahil din nag-school girl din siya sa isang auntie namin. Okay. Tapos yung mga naiwan the rest, yung mga kuya ko na nakapag-college level pero hindi nakapag-graduate? Hindi siya nakapag-graduate dahil nga siya na appendicitis, operahan. Pero siya working student. Pero at least, sa poder ng parents mo, ilan silang naging working student na nasa poder ng parents mo? 2. Okay. So, ibig sabihin, hindi totoo yung sinabi sa'yo, nag-plant sa'yo ng negative na hindi ka makakatapos kung nasa poder ka ng parents mo. Kasi sa totoo lang, yan, naging working student. Kaya naman, yung isang mong kapatid, it's just that nagkaroon siya ng medical issues na hinder sa kanya yung pag-aaral. Na circumstances, trabaho na lang, kasi hospital bills is not a joke, diba? So, I don't think it's going to, anyway, you're here now, and which is, na-prove mo rin sa kanila, diba? So, anong na-feel ng parents mo na napalayo ka sa kanila, ng maaga? Siyempre, at 9 years old. Ayaw din naman talaga. Siyempre, kahit naman parents natin, yung parents naman natin, kung pwede lang naman nandito sa atin yung anak natin, gano'n. Pero ako kasi that time, nasusulat ako sa sa nanay at tatay ko. I do love letters. Like example, Valentine's, mga gano'n, Christmas, birthday. Kasi nga, kahit isang barangay lang kami, hindi ako masyadong nakaka-uwi sa bahay kasi hindi ako pinapa-uwi. Like, bawal kahit na. Kahit Saturday, Sunday, ganun, hindi ka pwedeng umalis, ganun. So, yung ginagawa ko, nagsusulat ako ng letters. So, parang yun yung communication ko sa kanila ba. So, bibigay ko yun, dadaan ko yun. Kasi pag pupunta ko ng school, doon ako dumadaan sa bahay, sa high school. So, bibigay ko yun kay nanay or ipapabigay ko sa kapatid ko. So, parang doon ko sinasabi na okay lang ako dito, huwag kayong mag-alala. And that time, as sinasabi ng kapatid ko sa akin, kapag binabasa daw ni nanay yung letter, umiiyak siya. Kasi nga, parang, syempre, gusto niyang akong kunin. Pero, ako yung mas mabuti na yun. So at least, kahit pa nakakabawas sa gastusin nila. Pero may time ba na parang, gusto mo nang bumitaw, uuwi na lang ako? Oo, maraming beses. Really? Maraming beses. High school pa lang. Can you share, kahit na maliit lang na kwento, why? Kasi nga, during that time, sa sobrang strict ng tito ko, parang feeling ko wala akong nagagawang tama.
Ah, talaga? Parang lahat ng ginagawa mo mali, parang napapagalitan Bakit? ka. Paano? In what way? Sample ng mga mali. Kasi si Kunwari. Tito, ano siya, yung parang, kunwari, gusto niya yung sa paglinis ng bahay. May specific siyang preference, Oo. kumbaga. Dapat ganito. Tapos, kahit yung sa mga damitan mo lang, yung cabinet mo. Napagtupi ng oo, damit, dapat ano yun, nakaganito. hilera talaga yun. Military kasi Oo. talaga yung training. So, pag may konting lumagpas lang dyan, Nagagalit mali na siya. yun. Oo. Okay. Was there like, so, oo, kahit ako din siguro, kasi mga during that time, emotional tayo eh. Ganyang stage talaga, high school to college, parang napaka-peak talaga ng emotion. So, was there a time na parang, or ano yung hindi mo makalimutan na talaga nag-breakdown ka, like to the highest level yung iyak mo? Before graduation, college. College. Oo. Okay. Bakit? Kasi that time, ano yung tawag nito, nagre-review kami ng papers namin for defense, yung final defense namin sa thesis that time. So nagpaalam, kasi si Tito hindi siya papayag na na pupunta-punta ako sa bahay ng mga classmates. Tsaka makikitulog, alam ko for sure bawal yan. So that time, Mga panahon namin. talaga ako, nag-request na doon ako magsistay sa bahay ng classmate ko kasi magre-review kami as a group. Kasi magdi-defend Oo, kayo magde-defend kami the next day. Oo. So, pumunta ako doon. Nagpaalam naman ako, pero ayaw niya talaga na matulog ako doon. Gusto niya umuwi ako ng gabi. Sabi ko, Kahit late na? Oo, sundo niya na ako. Pero sabi ko, kailangan kasi namin tapusin kasi pag bukas yung defend namin. Tapos parang nagalit siya sa akin kasi daw sabi niya, hindi daw ako sumusunod sa kanya. Na parang, Pag-graduate ka na nun, no? Oo, Hindi ka pa pag-graduate na ako. sumusunod. From grade 3. Tapos? So sabi niya, hindi ka talaga sumusunod kasi nga, yun na, parang, na daw ako, parang, Nare-rebelde ka na? parang ganun yung sa level niya. Marunong ka na kasi pag-graduate ka Ganun na. yung sinasabi Ganun yung niya. iniisip nun. So, nang pag-uwi ko ng morning, kasi nagre-ready ako na pupunta na ako ng school, doon niya ako nasabihan nung time na yun. Na masama, na masakit na sa'yo. Sobrang sakit na. Hindi mo matanggap. Oo. Nasabi niya na, siguro kasi galit din siya that time. Sabi niya na, kapag siguro kung nasa bahay ka ninyo, hindi ka makaka-graduate. Kaya parang ganun ba? So parang siya din yun pala nagsabi sa'yo. Okay. And that's painful. That's that time na parang umiiyak na lang ako nung umiiyak. Before ako mag-defend, parang kailangan ko ikalma yung mata mo. Kailangan kong ikalma yung sarili ko na kaya ko to, dapat mag-defend ko to kasi mag-graduate ako. Parang, Hindi kasi pag-graduate ka na, dala ng galit niya, parang, kaya rin niya siguro nasabi yun. He just cared actually. Pero, alam mo naman ang mga kapanahunan natin, generation namin, tough love talaga. When we say tough love, lahat ng mura, lahat ng, kahit anong klaseng stick, belt, kahit napalo na sa amin. Ganun level ng discipline hindi namin. ibang-iba sa ngayon. As in, super. Iba. Ay, lahat na pagdaanan namin, hanger. Lahat Walis. mo. Oo, walis. Painting. Lahat na. So, ganun yung discipline namin. Which is, I guess, sa akin isa to sa mga naka-help sa atin na maging tough talaga. Yes. When it comes to emotional management or emotional revolution natin. Oo, kasi ang dami namin, parang sa ngayon, hindi na umi-effect sa amin yung mga grabing bashing kasi we're built different. Tapos napagdaanan na namin yun before. Sobra pa yung narinig namin noon during yun. that time. Which is, yeah, that's right. So, from all those struggles, paano mo napagtanto kung anong landas ang gusto mong tahakin? In career or in everything? Paano ko ba napagtanto? Siguro yung yung isa lang din naman yung sa akin ni Tito, yung kumbaga tawag nito, tinatak niya ba sa isip ko ba na pagkatapos mo mag-aral, you can do whatever you want to do. Basta sundin mo lang talaga siya in a span of that. Sa ngayon, sundin mo lang ako. And then pag-graduate so, natupad niya ba yun? Oo. Talaga? Kasi it happened, nag-graduate ako noong 2010. Yeah. And then 2011, that was the time na nag-decide ako na magpaalam. Okay. Kasi nga, syempre, kumbaga all of my life doon sa kanila eh. So, nasa point na din ako ng life ko na gusto ko na din makasama yung parents ko, yung family ko, yung kapatid ko. So, nung nagpaalam ako sa kanya, hindi siya pumayag.
Sabi niya, bakit? Sabi niya, pwede ka naman umuwi sa inyo, nandito ka pa rin nakatira, visit ka doon. Sabi Feeling ko na pamahal siya sa'yo, Day. Kasi tinuring ka talaga niyang anak. Yun lang talaga yung pagpalaki niya is in a Different lang military talaga. type. Military way. Parehas Military din sa way, akin. ganon. So sabi ko to, nang naintindihan ko naman na gusto niya ako magstay dito, pero gusto ko din kasi makasama yung family ko. So umiiyak siya actually. Umiiyak siya. Love ka talaga niya. Nung time na, hindi siya pumayag nung nagpaalam ako. So what I have to do is, si tata yung pinapunta ko. Pinakausap mo. Sabi ko, tay, Kausapin mo na. before ako pumunta ng nag-work na kasi ako noon. Okay. That time. Oo, nag-work na. So, sabi ko, tay, nang pagpunta ko ng office, puntahan mo dun si uncle, si tito, usapin mo siya na ikaw yung papauwi sa akin. Kasi pag ako yung hindi siya papayag. So, nung time na yun, pinunta sa tatay, pumayag siya. Pumayag na siya. Pumayag siya kasi, sinundo ka na eh. Tapos siya pinaano din siguro siya kasi nga tatay ko yun. Parang ganun. So, pagdating ko ng gabi, kinausap niya ako. Ano sabi niya? Sabi niya, pumunta dito si tatay mo, kukunin ka na daw, ganyan. So, wala naman ako magagawa kung gusto mo nang umuwi. Basta, anytime nandito lang kami, parang ganun ba. So, ibig sabihin, welcome na welcome ka pa din. Welcome, pero ang isa lang din yung sinabi niya na nung pag-graduate ko na nagtrabaho na ako, sabi niya, alam mo yung parang may reconciliation. Ano sabi? Yung parang, lahat-lahat na siguro kasi yung ginawa niya sa akin na pagpastricto. Alam niya din eh. Yung lagi kong umiiyak kasi pinapagalitan niya ako. Ano sinabi niya? Sabi niya na lahat naging masaya ako din, nakagraduate ka, natupad na din ang gusto ko na makapagtapos ka ng pag-aaral. Nang hindi nabubuntis. Nang hindi nabubuntis. Yun talaga yung number 1 nung panahon namin. So masaya ako na na nakagraduate ka. Pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mong gawin. Tapos sabi niya, basta pag nag-asawa ka, yung taong kaya kang buhayin. Tama naman. Yun lang talaga yung niya, parang iniwan niya ng salita sa akin before ako umuwi sa amin. Yung niya lang din is, mas close kayo nung tito kaysa sa tita? Talaga? Kasi si tito talaga yung kadugo ko. Tsaka si tito yung mas hands-on sa pagdisiplina sa akin. Okay. Lahat-lahat, kahit sa paglaba ng damit ko. Kumbaga siya yung tagang vocal, no? Vocal. So, since nag-graduate ka na, umuwi ka after 1 year nang may work ka na, what was your first step towards financial independence? May time ba na, since kaya mo na, kumikita ka na, gusto mo na rin bang umalis sa bahay nyo, mag-try ng ibang lugar, na place na mag-work, parang may ganun ka ba? Nag-try ako mag-work, nag-transfer ako ng work sa Iloilo. That time. That was 2015. Okay. So, pero that time, because yung boyfriend ko, yung which is husband ko na ngayon, sa Iloilo siya nag-work. Doon kayo nagkakilala? Nagkakilala kami before pa ako nag-transfer sa Iloilo. Okay. So, doon parang yun siya ba ang dahilan? Siya ang dahilan. Na-transfer ka ng Iloilo. Guys. Iba talagang nagagawa ng pag-ibig. Pero ang point ko din yun is parang gusto ko din na kasi nga never ko na-experience yung freedom. Diba? So, talagang parang pinagkait sa'yo yun that time. So, sabi ko, nasubukan ko mag-work ng Iloilo. Kasi dati yung Iloilo, sobrang layo na para sa akin. Diba? Parang ibang bansa na yung Iloilo, diba? Sabi ko, gusto ko mag-try ng Iloilo. Which is, nang time na yun, sinanay ko umiyak kasi sabi, ang layo-layo daw ng Iloilo. Paano lang Manila? Diba? Diyos ko. Tapos sabi ko, hindi na itatry ko kasi gusto ko din mag-grow. As a person din ba, na sabi ko, pag dito lang din ako sa Rojas, parang ganito lang, Rojas, ganito lang din. So, nandun ako nag-try ng Iloilo. Kahit hindi naman sabi na shot yung boyfriend ko talaga nung time na yun ang reason. As part of lang. Part lang siya, pero hindi talaga yung main. So, gusto mo lang talaga ma-experience yung mamuhay na ikaw lang, dependent ka. So, freedom ka. How does it feel now? Na, honestly, at this age, at our age, talagang masasabi ko successful ka na. So, how does it feel na naging successful ka knowing you came from that past? Anong feeling? I'm very thankful kasi kung ano yung
upbringing sa akin, yun yung naging way ko to reach this kind of success. life ngayon. Kasi yung pagiging strong, independent woman, yun yung nadala ko talaga. Actually, masasabi ko talaga siyang strong, independent. Grade 3. Grade 3 nagsimula ng lahat. Ako kasi, promise, na tayo pag minsan, di ba, pag naglalaro kayo ng mga pinsan nyo, gusto nyo mag-sleep over sa bahay nila. Minsan naiisip mo pag gabi, yung matutulog na kayo, yung mama mo, umiiyak ka, di ba? Dahil hindi mo siya kasama sa iisang bubong. So, ikaw that time, that's too early for you to be in that situation. Kaya yeah, masasabi ko talagang strong, independent woman ka. So, if the people who helped you before could see you now, and alam naman natin na nakikita nila yan, ano sa tingin mo ang sasabihin nila? It's all worth it. Oh! Beautiful! Because, sobrang saya. Totoo. Kahit ako, they take pride. Feeling, di ba? Kasi, oo. Especially nung pinakilala ko yung husband ko, before kami nagpakasal ni Christian, parang dalawang family yung pinag-introducean ko kay Christian. Yung family ko tsaka sila. Kasi nga yung... Kinonsider mo talaga Oo, kinonsider ko talaga. Dapat lang. Pinakilala ko sa kanila. And then that was the time na sinabi sa akin ni Tito na kahit ganun yung pagpalaki ko sa'yo, hindi ako nagkamali. Kasi nakakita ka ng tao na yung decente. Kasi di ba yun naman yung ng parents natin na yung decente. Maayos yung background, yung respeto ka, hindi kaya kang buhayin, hindi ka ginujombag. So, kumbaga, naging happy siya sa result, naging choice mo. Naging choice ko. Kasi nga, naging ganito ako before. Tapos naman, yung parang, yung best time na nangyari is nung nagka-asawa ako, parang doon ako nagka-freedom. Talaga, mas nagka-freedom ako nung kasal na ako, nung nag-asawa ako. Actually, kasi friend tayo sa social media account ever since, di ba? Nakikita ko, talaga, oo nga, ngayon lang ni Marivic na-enjoy yung mga bagay na deprived ka. Yes. Kasi ganun din naman ako. Gusto kong maggala sa ganito, gusto kong magpaganito ng hair, magpaganitong ginagawa ko kasi parang hindi natin yun na-enjoy. Yes, that mga panahong wala tayong pera. So, So, if you could talk to your younger self, seeing yourself na gumigising ng maaga, naglilinis ng bahay, anong sasabihin mo sa kanya ngayon? That's good kasi hindi ka sumuko. Kasi siguro kung sumuko ako, ibang path din yung mapupuntahan ko. So, yun. Thank you kasi naging strong ka. At thank you kasi yung mindset mo is hindi ka, kumbaga yung mindset ko, hindi ako nagpadala sa emotion ko. Mas strong siguro yung personality ko na kahit gusto ko nang umuwi, kahit gusto ko na talagang bumitaw, pero hindi pwede kasi hindi pa ako nakapag-graduate. Parang ganun yung nag-mindset ko that time. So, do you think yung hardships na naranasan mo made you stronger, or do you sometimes wish na sana iba na lang yung naging buhay ko? No, never ko nag-isip na siguro nga masasabi ko na my hardship build me stronger or naging stronger ako kasi nga yun yung pinagdaanan ko. Kasi sa lahat ng mga pinagdaanan ko, yung mga lessons ko na experience before, yun yung dinala ko until now. Kaya kahit sabihin mo na, kahit ulit niyo akong pagsabihan ng negative or kahit madapa ka ng babangon ka kasi strong ka eh. Kumbaga marami ng bato na binato sa'yo, but then you come out stronger. Parang gano'n. Okay. So, eto yung question na nauuso rin ngayon sa social media, no? Na nakakaiyak siya actually. Kung merong hindi na marami ang sabaw sa noodles, ano naman yung sayo? Cravings na lang yung sardinas. Oh, that's so true. Totoo ka. Cravings na lang yung tuyo. Yung gusto kong kumain ng tuyo. Dahil nahimiss ko. Ayoko na kumain ng mga baboy, mga ganon.
Oh, that's so nice. Hindi naman sabihin na, syempre hindi ko na masasabi talagang mayaman ako, whatever. Pero nasa point ka lang siguro na kahit papano. May freedom ka na to choose, to eat, to buy. Gusto ko kumain ng ganito, gusto kong pumunta ng ganito, magbubuka ng ticket, ganon. So, yun. Okay. Very good. Oh, cravings na lang ang sardinas. Okay. Kailan ka huling nasaktan ng taong akala mo ay hindi ka sasaktan? Is there someone? Meron ba? Oo. Siya yung taong nanakit.